He is still there. He is still good. He still hears you. He still loves you. When he says no, he is still the God you know. Let's find the answers from God's unanswered prayers. Magandang umaga po sa ating lahat and magandang umaga din po sa lahat ng mga nanonood online sa ating Facebook page. We are so blessed, no? Kasi nung bumalik po tayo from the pandemic nung 2021 ba tayo bumalik nung pandemic? 2022, no? Isa sa mga problem na napag-uusapan namin ng leadership, no, sa churches is baka wala na mag-church, no? Pero ngayon, praise God, tingnan natin yung paligid natin, no? Grabe. Ang dami ng tao, ang daming nasa baba, no? Naglalaro ng games, no? Hindi, joke lang, nakikinig din sila. Okay, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Brother Paul Eguia and I am a member of the preaching committee and I am also an associate pastor dito po sa Word International Ministries Alabang. Sa lahat po ng andito for the very first time, we welcome you. And hopefully, no, hindi ito yung first and last nyong pag-attend dito. And sana makasama pa namin kayo sa mga susunod na ating series. So katatapos lang po ng ating nakaraang series, which is Extra Mile. Tama po ba? And last week, meron pong nag-deliver ng message, isang poging-poging pastor natin, si Pastor MJ. Nag-deliver siya ng ating preaching for our series break. Ay, sorry, hindi. Si Clau pala. Sorry, si Clau. Sorry. Ayan, andito ba si Clau? Nasa likod. Ayan. No, grabe, no? Naaalala ko yung first time ako nag-preach. Nung first time din siya nag-preach dito, sabi ko, iba na talaga, no? Thank you, God, sa anointing na binibigay mo. Ayan, sobrang liwanag, parang nasa langit tayo. Okay, so meron tayong bagong series. Ang title po ng ating series is Unanswered Prayers. Sino po ba dito ang naka-experience na ng prayer na nasagot ng Lord? Hallelujah, ang dami, no? Praise God. Minsan merong mga taong ang lakas talaga sa Lord, no? Na parang kahit parking lang yung pinagpe-pray, sinasagot. No? Lord, pero samantalang yung iba, no, halos lumuhod na sa asin, hindi talaga sinasagot. Ayan. Sino naman dito ang naka-experience ng prayer na hindi sinagot ni Lord? Ayan. Equal number. Tama po ba? So definitely, no, lahat tayo naka-experience ng answered prayers and lahat din tayo naka-experience ng unanswered prayers. The good thing about this is, minsan ang akala natin, pag si Lord ay hindi sinasagot yung prayers natin, parang minsan sumasama yung loob natin. And it's normal, di ba? Pero ang maganda pong nating malaman is that si Lord at si Genie ay magkaibang nilalang, no? Ang Genie, anong ginagawa? Kahit na anong hilingin natin, sasagutin niya. Di ba? Kahit makakasama sa atin. Si Lord, ang maganda is hindi niya sinasagot lahat ng prayer. Nako, imagine lang natin, no? Sa mga taong nag-pray dito nung mga bata pa tayo, ang dami nating mga prayer. Nung tumanda tayo, Lord, thank you. Hindi mo sinagot. No? Yung prayer na yon. Pero ito ang kailangan natin maintindihan, no? Sa mga lahat po ng ating prayers, meron pong mga sinasagot si Lord at merong mga hindi sinasagot si Lord, we have to understand na every time merong mga prayers na hindi sasagutin si Lord, He is also talking to us. We have to understand that prayer is simply communicating with God. Tama po ba? Although maraming na-answer na prayer sa atin, we have to understand also that unanswered prayers are also answers from the Lord. So, isa po ito sa mga pag-uusapan natin. Marami pong unanswered prayers. And for this coming weeks, yun po ang mapag-uusapan natin. Alam nyo ba na si Jesus ay marami ring unanswered prayers? Si Jesus na yun, ha? So, ibig sabihin, pag meron po tayong mga prayers na hindi sinasagot ng Lord, we can find confidence that it will never be a sign of His love for us. Na parang, shucks, baka hindi ako mahal ng Lord. Hindi sinasagot ng Lord yung prayer ko. Marami po tayong mapapanood or mapapakinggan, no? Dito sa series na to na maraming mga prayers ang hindi nasasagot ni Lord. Okay, ready na ba tayo? Pero bago po tayo mag-start, no, meron akong
ikikwento. Sino po ba dito ang napapagod pagka weekend? Pagka weekend, nagpapahinga sila. Sino dito yung we make sure na pag weekend, nagpapahinga sila? Ay, wow, lahat workaholic, praise God. Wow. Ito yung gusto kong church, no? Lahat workaholic, weekend nagwo-work. Isa po sa mga ginagawa ko, no, every Monday is pagka pumupunta ako sa work dati nung nagwo-work pa ako sa corporate, isa sa mga ginagawa ko is habang nasa biyahe ako, nagpe-pray ako. Doon ko ino-offer kay God yung araw ko kasi minsan late na tayo, 'di ba? Hindi ko alam kung ginagawa nyo rin ba yung ginagawa ko. Yung pag nag-alarm na, hindi pa tayo tatayo. Di ba? Snooze. Diretso pa yan. Madalas, di ba, mas maganda sana kung pag gumising tayo na maaga, makakapag-pray tayo. Pero dati, ang ginagawa ko, sa biyahe na ako nagpe-pray. Isang beses, no, papunta ako sa work, sumakay ako ng jeep, meron akong nakasabay na tao. Tapos sabi ko, uy! Imbis na mag-pray ako, ang nangyari, kinausap ko siya. Sabi ko, uy bro, kamusta ka na? Uy, usap kami, no? Tapos, kamusta na dun sa work natin? Kasi sabi ko, ito yung dati kong ka-work. So tinatanong ko, kamusta na sa dati nating work? Ganun, sumasagot naman siya. Tapos siya din, nagtanong din, kamustahan din kami. Tapos you know what? Itong pinakamalupit. Pagbaba ko ng jeep, may na-realize ako. Hindi siya yung ka-workmate ko. Parang hindi siya yun. No? Bottom line is, yung kinausap ko is someone na hindi ko kilala. Pero may mas nakakatawa doon. Ang mas nakakatawa doon, sagot naman siya ng sagot. No? So parang sabi ko, sayang yung oras na ginugol ko makipagkwentuhan dun sa tao na yun. Ang galing naman, lahat naman ng mga tinanong ko, sinagot naman niya. Sabi ko, sana nag-pray na lang ako. Maraming mga moments in our life na sana masasabi natin, this is the time to pray, pero hindi tayo nag-pray about it. Tama po ba? Pero, ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito is, ito naman yung time na hindi ka naman dapat nagpe-pray. Ayan, meron bang, sige, tatanungin ko po kayo. Meron bang oras na hindi ka dapat nagpe-pray? Ay, meron. Kaya ang title ng ating topic for today is, pasahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Now is not the time to pray. Sino po ba dito ang mga lumaki sa Sunday school? Ayan. Ako, tumanda ako sa Sunday school kasi hindi ako lumaki. No? So, sa Sunday school, isa sa mga favorite stories natin is itong pag-uusapan natin. Pero, nung tumanda na tayo, syempre, hindi na natin alam yung mga nangyaring kasunod. Kaya ito po yung mga pag-uusapan natin for today. Pero bago po tayo mag-start, let us open our time in prayer. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Father God, may you just grace us with your presence today. May you just open our hearts, open our minds, and use me as your mouthpiece to deliver your message clearly. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, ayaw niya. And what happened? Ayan, okay, kumana na. Ang pag-uusapan natin, book is manggagaling sa Book of Joshua. Sino po ba dito ang nakakaalam ng story ni Joshua? Ano yung pinakasikat na kwento ni Joshua na narinig natin sa Sunday School? For all the people na matagal na sa church and who are Bible people? Okay. Ano pa? Yung walls of Jericho. Kaya kanina, nung kumakanta tayo, di ba, meron dun tearing down the walls. Walls of Jericho, yun ang pinakasikat, no, na kwento. Pero yung pag-uusapan natin is kung ano yung mga nangyari after. So hulaan nyo kung sino ang nagsulat ng Book of Joshua. Kilala nyo ba? Si Joshua. Ang galing nyo. Paano nyo nalaman, no? Ang Book of Joshua, marami po nagsasabing Bible scholars, si Joshua daw po ang nagsulat. Although meron po tayong mga verses in chapter 24, sa last chapter ng Joshua, na dinodocument doon na namatay na si Joshua. So imposibleng siya yung sumulat nun. However,
most of the Bible scholars, ang sinasabi, majority of the book, si Joshua po ang nagsulat. And kung magkakaroon po ng theme ang book of Joshua, it's about obedience and service to God brings about good things. Pag nag-o-obey daw tayo kay Lord at nagsaserve tayo kay Lord, it brings about good things. And we talk about good things, it's not just about financial blessing. It's everything. Marami pong time sa atin, dahil sobrang focus natin sa financial blessing, we sacrifice other things. Diba? Parang, nagiging okay nga yung finances, pero nasisira naman yung relationships. With the Lord, no, ang sinasabi dito, pagka nag-o-obey tayo kay Lord, wala siyang trade-offs. So magaganda yung mga nangyayari sa buhay natin. It's total, yung complete balance. Kaya nga ang ganda ng word na sinasabi, Jesus at the center of everything. And kung magkakaroon po yan ng theme verses, is yung Joshua 1:8, which is, babasahin natin in a bit, and Joshua 24, verses 14 to 15. Sa Joshua 24, ito po yung time na sinasabi ni Joshua, ito yung huling habilin niya, na sinasabi niya na huwag tayo mag-serve sa mga Diyos-Diyosan. Tanggalin natin yung idolatry natin. As for me and my house, sinabi niya doon, we will serve the Lord. So divided po yan sa apat ang book of Joshua. Ayan. Ayaw niya. Ayan. Divided po siya sa apat na parts. Pasis nga, bakit ayaw? Makikita natin, ang book of Joshua ay divided po siya sa apat na parts. No? So, ang first is invasion. Ayan, makikita natin sa chapters 1 to 5, commission the leaders. Ayan, okay na. Ayan, thank you very much. Ayan. Ang first part is the invasion, chapters 1 to 5. It is commissioning the leaders, preparing the people. Tapos subjection, chapters 6 to 12, conquering the enemy. And then after that, after nilang i-conquer lahat ng land na binibigay sa kanila ng Lord, for the people na hindi lumaki sa church, no? Ang nangyari po kasi nung time na yan, si Moses at yung nation of Israel, after nilang umalis sa Egypt, binigyan sila ng promise ni God. At sinabi ng God sa kanila, magkakaroon kayo ng sariling nation at magkakaroon kayo ng sariling location kung saan kayo magsasettle. And doon po nag-start yun sa book of Joshua, yung invasion nila, kung saan sila pupunta and ano yung magiging promised land nila. And chapter 6 to 12, yan yung conquering the enemy. And after they conquered lahat ng mga enemy nila, nagkaroon sila ng distribution. Na i-gather nila yung iba't ibang land, ibibigay nila doon sa mga, what happened? Yan. Ano na lang, play yan. Okay. Ayan. Pasensya na sa mga nandito, no, for the first time. Hindi naman to madalas nangyayari. Ngayon lang. Ayan, kasi gusto natin na surprise. Actually, pinlano namin to Para Okay. So, distribution, chapters 13 to 23, dividing the spoils. And invasion, chapters 23 to 24. Ayan na yung sinasabi ko nga na warning for victors. So, alam natin kung ano nangyari prior that, no? Meron silang, nung pumunta na sila, sabi, ito na yung magiging promised land ninyo. Wow, thank you Lord, ito na yung promised land, dito na kami maninirahan. Pero pagpunta nila doon, merong malaking city at na merong malaking walls. At yun po ang city of Jericho. So nagpapunta sila, sabi ito yung binibigay ni Lord na lupa para sa atin. Pero parang may mga nakatira dito. So nagpadala sila ng mga spies. Okay, nagpadala sila ng spies. Mga spiya, pinapunta nila. Tiningnan nila, sino kaya yung mga nakatira doon? At nakita nila, sobrang lalaki ng mga tao. Higante daw. Sabi nga, para daw silang tipaklong sa laki. Sabi ko, sobra naman yun. Pero I think it's just an exaggeration, a figure of speech, no? Pero sinasabi nila, sobrang lalaki daw ng mga tao doon, pati mga prutas sobrang malalaki. Tawag nga nila doon, land flowing with milk and honey. Matindi, maganda yung lupa na doon. So paano sabi nila, paano kaya natin to tatalunin? Yung walls pa lang, ang titindi. Tapos itong mga tao na to, wala namang talagang masyadong training sa warfare na katulad ng mga sundalo dito sa walls of Jericho. So ano nangyari? Fast forward, no? Ang sinabi sa kanila ni God is magmarcha sila doon sa wall.
And on the seventh day ng pagmamarsya nila, ano nangyari? Biglang bumagsak yung walls of Jericho. And after nun, na-conquer nila. Simula po ng Joshua chapter 1 hanggang sa Joshua chapter 6, wala po tayong mababasa kung hindi puro winning streak ng nation of Israel. At si Joshua, kung titingnan po natin sa last verse ng chapter 6, ang sinabi po doon, the Lord was with Joshua and he became very famous in the land. So makikita natin, sumikat si Joshua because the Lord was with him. So yan ay nangyari, no? So, anong next na nangyari? Ito yan. Sabi, bakit ba nagiging successful si Joshua? Kasi ito nga yung main theme ng Joshua, Book of Joshua. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Law shall not depart from... Written in it. For then you will make your way prosperous. Wow. Sinabi dito, this book of the law, which is the Bible, which is the scripture, shall not depart from your mouth. But you shall meditate on it day and night. That is what they did. Noong time na yun, wala pang mga nagti-TikTok. Noong time na yun, wala pa masyado nagso-social media. This is what they did. They read the Bible, it didn't depart from their mouth. Ibig sabihin, di ba, whatever is in the heart, di ba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ito yung nasa puso nila, yung scripture. And they meditated on it day and night. Anong purpose? So that you may be careful to do according to all that is written in it. Minsan kasi pagka hindi natin naiintindihan yung tamang context ng Bible, minsan nagagamit natin sa kung ano-ano di ba? Marami akong kakilala. Kuya, sinabi ng Lord, siya na daw. Oh, talaga, sabi sa word, oo, ito yung word. Wrong context. Okay, so maraming mga ganun. Sabi dyan, meditate on it day and night so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then, ano daw yung result? You will make your way prosperous. Ano ang sunod? And then, you will have good success. Nung sinasabi po yung prosperity dito at success, hindi po ito yung tayong mga Kristiyano na talunan tayo sa buhay tapos sasabihin natin, hindi, that is prosperity. Naghihirap tayo tapos sasabihin natin, kapatid, yan ang tunay na prosperity, yan ang tunay na success. You have to find success in your failures. Hindi po yan ang ibig sabihin dito. Nung sinasabi po dito na if we meditate on God's word day and night, so that we may be careful to do according to all that is written in it, yung success, yung prosperity po na binibigay po dito is something objective. Pag sinabi pong something objective, masasabi din even ng mga hindi naniniwala kay Lord, magaling nga yan. Successful nga yan. It is something na talagang makikita nila na, oh, He is making noise. They are making noise. And that was God's plan all along. Na mag-succeed ang nation of Israel so that they will become a blessing to other nations. Now, tingnan po natin yung mga katabi natin ngayon. Sige, pogi ba? Yeah. Maganda ba? Amen, hallelujah. O, sabihin mo, ang pogi mo, sister. Sister. Ang pogi mo, brother. Ang ganda mo, sister. Yan, sabihin mo. Tapos sabihin nyo pabalik, nasa church tayo, huwag ka magsinungaling. Sinasabi dyan, kung talagang ginagawa natin yung pinapagawa ni Lord, and we are careful to, yung lahat ng mga pinapagawa niya sa Bible, binabasa natin, we meditate on it day and night, and we are careful to obey it. Ang tanong, bakit hindi lahat ng nasa Lord is nagsasucceed?
So yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Are you ready? Pasabi nga sa katabi nyo, I am ready. So basahin natin, ang magiging passage natin is manggagaling sa Joshua chapter 7. Ayan. Sabi diyan, but the people of Israel broke faith in regard to the devoted things, for Achan, the son of Carmi, son of Zabdi, son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of the devoted things, and the anger of the Lord burned against the people of Israel. Imagine nyo, no, sa last verse ng chapter 6, winning streak sila. Nanalo sila sa mga kalaban nila. Meron silang mga haring kinalaban na talo nila nung time nila Moses. They crossed the Jordan River. Kailangan nila mag-cross para makapunta sila dun sa Promised Land. Ang ginawa ng Lord, binuka yung Jordan River. Hinati yung Jordan River para makakross sila. And then after that, meron silang kinalaban na malakas na nation. Malaking nation. At pinatumba nila yon. Easy. Last verse of chapter 6, prior this one, ang sinabi, the Lord was with Joshua, and he was well known over the land. Nag-start tayo ng chapter 7 with a contrast. Because nakasabi dyan, but. Always remember, di ba, pagka nakakabasa po tayo ng but, lagi po yun contrast. Israel, nung time po ng leadership ni Joshua, has never tasted defeat. They were undefeated sa mga labanan nila. Tapos nag-start po tayo sa Joshua chapter 7 with the contrast, but the people of Israel broke faith in regard to the devoted things. Ano ba yung devoted things na yan? Sabi, for Achan, the son of Carmi, son of Zabdi, son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of the devoted things. So sa mga people dito na first time lang, no, mababasa nila to, at for people na hindi Bible person dito, na nandito for the first time, pagka magtatanong tayo, bakit ganyan? Achan, the son of Carmi, son of Zabdi. Ang dami naman yan tatay. No? Actually, yan po yung apelido nila dati. Kasi dati wala namang apelido eh. So, since dumami na yung mga tao, di ba, maraming pangalan, baka nagkakaulit-ulit. Hindi, si Achan. Sinong Achan? Yung son of Carmi. Son of Carmi, dalawa yun eh. Hindi, yung son of Zabdi, lolo. No, at great lolo, si son of Zerah. Tribe of Judah. Took some of the devoted things, and the anger of the Lord burned against the people of Israel. Now, ano ba yung kinuha? Ano ba yung devoted things na yon? So yung devoted things na yon ay makikita po natin yan sa Joshua chapter 6, 16 to 19. So basahin ko po yung verse 16. Nababasa nyo naman, no? Basahin nyo po yung verse 17. Okay? Babasahin ko yung verse 16. And at the seventh time, ito yung time na umikot sila, seventh. When the priests had blown the trumpets, Joshua said to the people, shout, for the Lord has given you the city. Verse 17, basahin po natin. 1, 2, 3, go! Okay, English ba yung ano nyo? Parang hindi ko naintindihan. Okay. And the city and all that is within it shall be devoted. Ayan. The city and all that is within it. Ano ba yung mga nandun? Lahat ng kayamanan, lahat ng tao, lahat ng cattle, everything. We devote it to the Lord. Ibibigay natin yun sa Lord. Diba? For the destruction, only Rahab, meron po kasing tumulong sa mga people na hindi alam yung story ni Rahab. You can look at Joshua chapter 2. Makikita natin doon. It was Rahab, isa sa mga residents ng Jericho, ang tumulong sa mga spy, sa mga spiya ng Israel. So sinabi dyan, only Rahab the prostitute and all who are with her in her house shall live, because she hid the messengers whom we sent. So yan, lahat pala ng nandun sa Jericho is i-offer nila kay God. Yon ang nangyari. And
Sabi dyan, sa verse 18, ano ba yan? Yan. Oops. Sabi sa verse 18 dyan, but you keep yourselves from the things devoted to destruction. Yan. Balik. Yan. Okay. And at the seventh time, okay. Yan. But you keep yourselves from the things devoted to destruction, lest when you have devoted them, you take any of the devoted things and make the camp of Israel a thing for destruction and bring trouble upon it. So sabi, pagka kumuha daw kayo ng mga devoted, you will bring destruction. You will bring trouble. So in contrast siya, no, sa Joshua 1:8, if you obey the Lord, you be careful to do yung pinapagawa doon sa scripture, you will be prosperous, you will be successful. But, pagka magkakaroon tayo ng disobedience, ano mangyayari? Destruction and trouble. But all silver and gold and every vessel of bronze and iron are holy to the Lord. They shall go into the treasury of the Lord. So lahat, no, ng mga ginto doon, lahat ng spoils of war, ibibigay daw yun sa Lord. So, makakita din natin sa Leviticus chapter 27 verse 28, sabi dyan, but no devoted thing that a man devotes to the Lord of anything that he has, whether man or beast, or his inherited field, shall be sold or redeemed. Every devoted thing is most holy to the Lord. Once you declare it, na Lord, sa'yo na to. Once you declare it, na kay Lord na yun. It is holy kay God. And walang kukuha dapat nun. So yun po yung context na sinasabi. So ano pa yung devoted things? So alam na po natin kung ano yung kinuha ni Achan. Pagka daw po kinuha natin yun, ang mangyayari, magkakaroon tayo ng trouble. Ironically, kung titingnan po natin kung anong ibig sabihin ng pangalan ni Achan, kung titingnan natin yung original translation ng pangalan niya, ay troubler. Wow! Parang ano na, no? Parang may spoiler alert. Spoiler alert. Ang nangyari pala, nung natalo nila yung Jericho, hindi ko alam, no? Siguro, isa sa mga tao na kumukuha ng spoils of war, kinuha niya, tas ano nangyari? Tinakaw niya, tinago niya. That is what happened. So balik tayo sa ating kwento. And verse 2, Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Beth-aven, east of Bethel, and said to them, go up and spy out the land. And the men went up and spied out Ai. So nangyari, ganun din po yung ginawa. Before sila umatake sa Jericho, in-spy muna nila, scouting. May mga scouting report. Ano ba yung itsura noon? Saan ba tayo aatake? Ano ba yung itsura ng mga soldiers nila? Gaano kalalaki? Gaano kalaki yung land? Kamusta yung terrain? Meron sila mga spies na pinapadala bago sila umatake. So ganun na naman yung ginawa nila dito. No? Joshua sent men from Jericho to Ai. Yung Ai, makikita natin, ito yan. Kikita nyo ba? Ayan. Ito po yung modern day Israel. No? So Israel, Jordan, Egypt, Saudi Arabia. Yung Ai po is nandito. Ayan. Yan po yung itsura niya ngayon. Pero pag titingnan po natin yung ancient map, ayan, Israel. So nandun siya, banda dun. Yan po yung ancient map, nandun yung Ai. So medyo malapit lang din sa Jericho. Isa din yun sa mga neighboring countries na kailangan nilang sugpuin. So ano nangyari? O magpadala tayo ng spies para malaman natin kung kamusta naman yung mga sundalo doon. So Joshua sent men from Jericho to Ai, which is, yan. Tapos, and they returned to Joshua and said to him, do not have all the people go up. Huwag mo na papuntahin lahat. No, malakas tayong nation, huwag mo na papuntahin lahat. But let about 2,000 or 3,000 men go up
and attack Ai. Do not make the whole people toil up there, for they are few. According sa scouting report, nung pinupunta nila, parang galing sila sa moral victory. Galing sila sa isang kinalaban nila at pinatumba nila ang kalaban na akala nila hindi nila kayang patumbahin. Pero nung time na to, pagpunta nila sa scouting, wala. Kaya. Chicken. No, chicken. Punta tayo. Siguro, nung pabalik, ganon pa sila, no? Parang, madali lang. O, wag na natin papuntahin lahat ng mga sundalo. Wag na natin ilabas yung sandatang lakas natin, yung full force. Papuntahin lang natin siguro mga about 2,000 to 3,000. Bakit? Maliit lang. Kayang-kaya. Siguro parang easy breezy, no? Meron ba dito na meron galing tayo sa moral victory? Galing tayo sa isang feat na nagawa natin na sobrang tindi, tapos yung susunod na gagawin natin, parang chicken na lang, medyo na maliit natin. Nagkaroon ba tayo ng mga ganong experiences? So ganun yung nangyari dito, no? What happened next? Yan. So about 3,000 men went up there from the people, and they fled before the men of Ai. Natalo. Ano pa nangyari? Ang matindi dun, and the men of Ai killed about 36 of their men and chased them before the gate as far as Shebarim and struck them at the descent. And the hearts of the people melted and became as water. Nagulat sila, no? Nagulat sila na pinapunta nila, chicken lang yan, konti na lang ipadala mo, sige, papuntahin mo na yan. Ano nangyari? Nagulat sila, bumalik yung mga tao, nag-retreat. Tapos 36 men died. First time nila ma-experience na matalo sila. So, ano nangyari after that? Then Joshua tore his clothes and fell to the earth on his face before the ark of the Lord until the evening. He and the elders of Israel, and they put dust on their heads. Napakalaking contrast, no? Kung makikita po natin, yung pong laban ng Israel sa Jericho and sa Ai are contrast. Kasi yung Jericho ay sobrang laki, natatakot yung Israelites, kaya ba natin to? Pero what happened? Nag-inquire sila sa Lord. Kung makikita natin yun, sa previous chapters, Joshua inquired of the Lord, kaya ba naming talunin yun? Then the Lord was with them, tapos tinalo nila yung malaking nation na yun. In contrast naman dito, eto maliit lang na nation. Siguro dahil sa liit ng nation na to, hindi na nagtanong si Joshua kay God. Meron ba kayo nakita na nagtanong siya kay God? Wala. Kaya na yan. Tinanong nga tayo ni God. May promise sa atin si Lord. Diba? What happened nung ito malaking nation, they inquired of the Lord, natalo nila. Ito naman, maliit na nation, hindi sila nag-inquire kay God, natalo sila. It was like a contrast. After that, Joshua tore his clothes. Marami po tayong makikita, no? If we are going to read the Bible, every time malulungkot sila or matinding emotional downfall, ang nangyayari, they are tearing up their clothes. No? Antindi no? Ako niniisip ko, gaano ba katibay yung mga damit nila noon? Para napupunit mo. No, pero yun po yung kultura nila. No? They tore their clothes and fell to the earth on his face before the ark of the Lord. At nagluksa sila. Tsaka lang sila pumunta sa Lord. Maraming ganyan, no? Yung pagtapos na, doon na lang tayo lumalapit sa Lord. Ayan. What happened next? So makikita natin, verse 7, and Joshua said, alas! Ano ba yung alas? Yan po, kung titingnan natin, kung ano yung context natin yan ngayon, yan po yung lahat ng sinasabi natin pag nagugulat tayo or nababad trip tayo. Ano yung sinasabi nyo? Pagka nababad trip kayo o nagugulat kayo, hopefully walang nagmumura dito. No? O naalala ko yung yung basketball ng Interwin. Iba't ibang win churches naglaban-laban pag talagang hindi nakaka-shoot, nagsi-speaking in tongues. Hallelujah, God. Sabi ko, mura ba 'yun?
Siguro hindi, kasi Christian lahat eh. No? So, ayan yun. Alas! Anything na sasabihin na, alas, yun na yun. Oh Lord God, why have you brought these people? Si Joshua, no? Sobrang nanglumo siya. Na parang sinasabi niya, after nilang matalo, sabi nila, why have you brought these people over the Jordan at all? Ba't mo pa kami dinala dito? Kung i-destroy mo lang pala kami. Would that we have been content to dwell beyond the Jordan? Okay lang sana, Lord, kung hindi mo na ibigay yung promised land eh. Ay, sorry. Okay lang sana kung hindi mo na ibigay yung promised land. Dadalhin mo pala kami dito para sirain lang kami, destroy kami. Dapat di man. Sana doon na lang kami, wag mo na lang kami binigyan ng magandang lupa. Sino ba yung mga nagpe-pray ng ganyan? Yung, nyari, no? Lord, bigay mo sa akin, gusto ko maging member ng praise and sa gano'n, no? Parang exaggerated prayer. Papatayin mo lang pala kami. Sana hindi mo na lang kami dinala dito. So, ang interesting, sabi ko, sana umpisa pa lang kasi, nagtanong na kayo kay Lord. Para sana walang namatay. Marami sa atin ginagawa natin si Lord na last resort. Tama po ba? Pag yung yung hindi na mapapagaling yung sakit, doon na lang lumalapit sa Diyos. Sabi ng doktor, wala na daw. Tara, mag-pray na tayo. Doon na nag-attend ng night of prayer. May mga ganun ba? Wala dito nun. Wala dito nun ganun. Okay. So sabi dyan, the Lord said to Joshua, get up! Why have you fallen on your face? Biro mo, nagpe-pray si Joshua, Lord. Nagdadrama siya, Lord. Bakit ito yung nangyari? Ano sinabi sa kanya ni Lord? Basahin natin, ano sinabi sa kanya ni Lord? Get up. Parang sinasabi dyan ni Lord, stop praying. This is not the time to pray. Marami sa atin, di ba? Meron tayong mga ginawang alam natin na hindi natin dapat ginawa. At nagkaroon ng consequence. Always remember this. We cannot just pray our way out of a situation we behaved ourselves into. Ulitin ko We cannot just pray our way out of a situation we behaved ourselves into. Dati po, favorite ko yan. No? Yung hindi ka mag-aaral. Meron kang ibang gagawin. Tapos pag-exam na, o kaya pagka, ang dami akong nabagsak na mga exam, tapos pagka, yung bigaya na ng grades, Lord, isalba mo ko. Panginoon. Meron pa yung kain ng hindi dapat kumain. Hallelujah. Oh my God. Sorry na, bigla ako. Ayan. Sinabi ng hindi. Tapos nung nagkasakit, sinisisi si Lord. Lord, naglilingkod ako sa iyo. Ayan. Ano pa? Yung pabaya sa finances. Oh. Tapos nagugulat, Lord, nagsuserve ako sa iyo eh. Ba't di mo ako binibless financially? Meron tayong mga ginagawa na sinabi ng Lord, wag nating gawin. Marami tayong mga ginagawa na sinabi ng Lord, dapat ito yung gawin natin. Pero nangyayari, iba yung ginagawa natin, tapos nagugulat tayo sa consequence. Wow! Minsan ganun, no? Yung parang kakain tayo ng hindi healthy, ang dami nating mga kinakain. Sinabi ng doktor, bawal na kainin yung ganyan. Mag-exercise tayo, hindi natin ginagawa, tapos nagugulat tayo. Yun ang matindi, no? Nagugulat tayo. Merong mga sinasabi si Lord, no? And hindi excuse yung pagsaserve natin sa Kanya. Lagi ko sinasabi to, meron akong friend na pastor, no? Nalulungkot siya. Sabi niya sa akin, meron akong trabaho, ginibap ko lahat eh. Pero ngayon, nandito ako sa ministry, wala akong pera. Okay, so ang assumption mo ba, na pag ginibap mo lahat ng mga pinagkakakitaan mo at nag-serve ka lang kay God, bibigyan ka niya ng pera? Oo. Teka, ang tinanim mo ay mangga. Ano nga anihin mo? Oh.
Meron ba ditong naniniwala na pag nagtanim ng mangga ang lalabas antol? Wala. Pero, bakit pag nagsaserve tayo kay God, ang akala natin ang lalabas pera? O magkaiba yun ha, sowing and reaping. Pag nagtanim ka kay Lord, sa ministry, sa people, ano ang i-reap natin? Influence? Relationships? Pera? Hindi. Kung gusto po natin ng pera, anong dapat? Magtanim tayo sa financial IQ. Mag-aral tayo about money. Mag-invest tayo. Sinabi na yan, counting the cost. Nasa Bible po yan. So sinasabi dito, di ba? Sometimes, most of the time, tayo mga Christians, hindi lahat, most of the time, we are praying ourselves out of a situation we behaved ourselves into. Meron tayong mga ginawa eh. At meron yung mga consequence. Pakisabi sa katabi, consequence. Sa tingin natin ba, ililigtas tayo ng Diyos? Kunyari, meron tayong gagawing kalokohan. Diba? Isa pong hot topic ngayon, divorce. Tama? Meron ako nakausap dyan. Ang sabi niya sa akin, ang divorce naman, hindi naman yan para sa lahat. Para yan dun sa mga tao na nasa maling relationship, abusive relationship, na hindi sila makaalis. Paano naman sila? Kawawa naman sila. Agree ba? May point? Pero sinabi ko sa kanya, alam mo ba na 100% ng na-counsel namin na nagkaroon ng hindi magandang relationship, sinabi ng family nila, sinabi ng friends nila, wag yan. Walang pumasok sa maling relasyon na blindsided. Amen? Amen. Lagi ko sinasabi, pag tayo, bumibili tayo ng second hand na kotse, tapos merong mga problema, kaninong kasalanan? Sa atin, di ba? Hindi natin ni-research eh. Ganon din sa love life. O, hindi mo kinilala eh. Padala ka kagad sa emosyon eh. Nadaan ka sa ganon eh. Yun lang eh. Nadaan ka sa ganon eh. Nagugulat tayo ngayon. Gusto ngayon natin ng divorce. Hindi nagkulang, no? We cannot pray our way out of a situation. We behave ourselves. And two, sinasabi ni God dyan, this is not the time to pray. Meron kang mga consequences, it is not the time to pray. So, ano sinabi dyan? Sabi niya sa verse 11, ayan. Israel has sinned. They have transgressed my covenant that I commanded them. They have taken some of the devoted things. Ayan ha. Ano yung color blue? Basahin nyo nga, sabay-sabay naka-color blue. They. Sino daw yung kumuha? Verse 1. Si Achan lang, di ba? Ba't hindi sinabing he? Very interesting. They have stolen and lied and put them among plural. No? Put them among their own belongings. So ano next? Therefore, sabi ni God, no? Merong nag-compromise sa inyo. Joshua, sana nag-usap na tayo bago ka lumaban eh. Para nalaman mo to kagad eh. Bago tayo gumawa ng desisyon, magtanong muna tayo kay Lord. Kahit gaano kasimple yan. Joshua, sana wala sanang namatay na 36 na katao. Therefore, the people of Israel cannot stand before their enemies. They turn their backs before their enemies because they have become devoted for destruction. Sabi ko, pag mag-obey kayo, success. When you disobey, destruction. I will be with you no more unless you destroy
the devoted things from among you. Kung titingnan po natin yung other translations, ang sinasabi dyan, I will no longer be with you unless you destroy the things that are set apart for destruction. Or sa madaling sinasabi, I will no longer be with you unless you remove the things that compromise you. Maraming mga bagay ang nagko-compromise sa buhay ng sumusunod sa Lord. Tama po ba? Sa mga people na first time lang nanonood online, first time lang po makakakinig ng preaching, excuse po kayo. Pero for the people who made a commitment to follow Jesus, meron po tayong standard of living. At meron tayong way of living na sinasabi na dapat ganito tayo mamumuhay. At meron din tayong mga standard of living na hindi tayo dapat mamumuhay ng ganito. At pag ginagawa natin yung mga bagay na hindi dapat natin ginagawa, di ba? Yan po ay compromise. So what happened next? Always remember, we will not experience yung mga breakthroughs na pinapangarap natin. Lahat ng mga pinapangako ng Lord sa scriptures, we cannot experience the breakthrough until we remove the thing that compromises us. And now, church, always remember, every time magkakaroon tayo ng ganyang problema, kailangan nating sabihin sa sarili natin, Lord, bakit meron akong mga pinagpe-pray na hindi pa nangyayari? Meron akong mga breakthroughs in my life na in-expect ko, pero hindi pa nangyayari. Maraming mga factors kung bakit hindi sumasagot ang Diyos sa prayers natin. And marami ding reasons kung bakit siya magno-no. Pero for this specific Sunday, for this specific topic, we have to ask ourselves, meron ba akong compromises in my life? Lord, bakit ito dapat yung na-experience na breakthrough na isang Kristiyano ang sumusunod sa Lord? Bakit hindi ko yung na-experience? We have to ask ourselves, ano ba yung mga compromises na meron tayo? And until we remove the thing that compromises us, hindi natin yun may experience. Now, ano next na mga nangyari, no? Get up, consecrate the people, and say, consecrate yourselves for tomorrow. For thus says the Lord God of Israel, there are devoted things in your midst. Kailangan nyong malaman at kailangan nyong ma-address yung compromise na yun. Kasi pagka hindi natin maalis yung compromise na yun, kahit na ilang araw tayo mag-pray, kahit na gaano tayo katagal mag-pray, hindi mangyayari yung dapat mangyari. Yung will ni Lord for us. Di ba meron pong tatlong kind ng will ni Lord? Ano yun? God's sovereign will, ito yung mangyayari despite everything. God's moral will, if you do this, ito mangyayari. Pag hindi mo ito ginawa, ito ang mangyayari. And meron din pong third will is God. God's personal will for our life. Merong mga Kristiyano na iiwan sila sa personal will ni Lord sa buhay nila because meron silang mga compromises in their lives. Mahal ng Lord ang lahat. Pero merong mga Kristiyanong mas mabagal talaga umusad. And it could be dahil meron silang mga strongholds, meron silang mga struggles na hina-harbor in their lives. So in the morning, ang ginawa nila is pinatawag nila yung mga clans, no? So kailangan natin malaman kung sino yung nag-compromise. Always remember that a sin, our sin, the consequence of our sin is not just isolated sa atin. Mas maganda nga sana kung ganun eh. Alam niyo po ang mas masakit, kung makikita niyo po yan throughout the scriptures, maraming beses yan, yung sinong isa, nadama yung pamilya niya. Nadama yung mga taong ayaw niya. Ito yung pinakamasakit pag nagkakasala tayo. Minsan, ang sarap ng ganun, di ba? Meron akong kakilala, ganun eh. Yung pumapasok siya sa trabaho, per day yung sahod niya. Minsan, tinatamad siya, sasabihin niya, sige, wala na lang muna akong sahod. Ang sarap maging single, di ba? Pagka single ka, kaya mo gawin yun eh. Ang masama dito, pag meron tayong mga ginagawang kalokohan, tapos anong madadamay is yung mga taong mahal natin sa buhay. Always remember,
walang isolated consequence sa sin. So we have to treat it with utmost importance. So what happened next? Ayan. And he who is taken with a devoted thing shall be burned with fire. Ayan. Kailangan nyong malaman kung sino. At pag nalaman nyo kung sino, kailangan dalhin nyo dito at kailangan silang my gosh, grabe, no? So Joshua rose early in the morning and brought Israel near tribe by tribe, and the tribe of Judah was taken. Nalaman nila, sinabi ni Lord na nasa tribe of Judah yan. And he brought near the clans of Judah and the clan of yan na. Iniisa-isa nila. Ayan na, Zerahites, the clan of Zerahites, man by man, and Zabdi was taken. What happened next? Ayan na. And he brought near his household man by man, Achan, the son of Carmi, son of Zabdi, son of Zerah, of the tribe of Judah, was taken. Nalaman na nila kung sino ang salarin. Nangyayari. Alam niyo, galit yung enemy ngayon, no? Hindi ko alam, baka marami tayong mga kailangan i-give up today. Kaya kailangan nating, sige, i-play mo na lang. Yan. Ayan. Sige, teka, ako na pupunta dyan. Wait. Oo, sige lang. Okay. Sorry. Yan. Andiyan pa ba kayo? Yes. O palakpak muna tayong lahat. Okay. So sabi dyan, and he brought near his household man by man. So yun na nga. Nalaman na nila na si Achan. Then Joshua said to Achan, my son, give glory to the Lord God of Israel and give praise to him. And tell me now what you have done. Do not hide it from me. Ano sa tingin nyo? Nagsinungaling ba siya? Ano sa tingin nyo nangyari? Ayan. Ayan. And Achan answered Joshua, truly, I have sinned against the Lord God of Israel. Inamin niya. Yun ang maganda, hindi na nagrason. Every time tayo mako-confront sa ating sin, wag na nating sisihin yung ibang tao. Wag na nating sisihin yung circumstances. Wag na nating sisihin yung let's take accountability. Ngayon, isa sa mga nalulungkot ako, no? Alam ko na meron talagang mga diagnosed. Meron talagang may tao na merong problem physiologically. Pero minsan, isa sa mga nagiging problem natin ngayon, sa generation natin ngayon, is pag nagkakasala yung tao, hindi niya kasalanan. Kasalanan ni mental health. Si mental health is the one to blame. No? May mental health kasi, no? We understand na meron talagang mga ganong causes, pero somehow, medyo nagagamit na yun na parang excuse. Tama po ba? Ngayon, pwede natin yun gamitin excuse at pwede nating maloko ang ibang tao, pero ang Lord hindi natin maloloko. Ultimately, it's the Lord who will judge our motives. Dadating ang time, pag tayo nag-compromise, di natin pwedeng sabihin sa Lord, Lord, may mental health ako. Sabihin ni Lord, wag ako. Ako nag-create sa'yo. Wala. Wag ako. Sila na lang. And the Lord will know. We can fool everyone. We can fool the people. Pero at the end of the day, ang mas maganda is makadevelop tayo ng culture here in our church.
in our families, a culture of accountability. Pasabi nyo sa katabi nyo, accountability. Pag nag-sorry tayo, wala na. Alam mo, sorry pero ikaw kasi nag-ano ka eh. Wala nang ganun. Di ba? Ano yung sinabi ni Adan? Nung binigay sa kanya si Eva, parang, wow, nagtula siya eh. Tapos bigla nung nagkasala siya, yung binigay mo eh, bigla naninisi. Makikita natin yan. No? Truly I have sinned against the Lord. Ayan, no? Sabi niya, when I saw among the spoil a beautiful cloak from Shinar and 200 shekels of silver and a bar of gold weighing 50 shekels, then I coveted them and ano-ano yung mga words na naka-color blue? So, coveted, took. Saan yan? Sa mga hindi Bible people, saan yan lumabas? Genesis. Nakita ko. I coveted. Ano yung coveted? Dinesire mo. Ingat tayo guys sa Lazada. Hindi pa oras para bilhin yung coat na yan. Hindi pa oras para bilhin yan sapatos na yan. Pa? Oo. Yung wife ko, nabudol ko. May talk kasi ako sa... Sabi ko, kailangan ko ng bagong coat. This is an investment. Okay. Yun, hallelujah God. No? So, nabilan ako ng bagong mga damit. Thank you, Lord. So, coveted and took. Pag meron po tayo nakita, ingat po tayo sa pagde-desire. Isa ang lagi ko pong ako, sabihin ko po sa inyo, okay, magugulat Hanggang ngayon, natetempt pa rin ako ng demonyo. Wow, lahat po tayo. Sino po ba dito ang hindi na natetempt? Sino dito ang natetempt pa? Ay, konti lang. Hindi, sino dito ang nasasabi natin, natetempt pa ako ng enemy? Wow, yung mga hindi natetempt, meet tayo mamaya. Turo nyo sa akin ano yung secrets para huwag kayo matempt ng enemy. So, nangyayari, natetempt tayo ng enemy. Ito po every time pupunta ako sa temptation, at pumupunta ako dun sa when I saw, tapos pumupunta na ako sa coveted. Ang lagi kong tinatanong sa sarili ko. This is my internal question. For me, it works. Nagkulang ba ang Diyos sa'yo? Nagkukulang ba? Sige, palakpakan natin. Huwag niyong pigilan. And took them, and see, they are hidden in the earth inside my tent with the silver underneath. Sa tingin niyo ba nung nagnakaw siya, kulang siya ng pera? The Lord was providing for them. And most of the time, every time nagkakaroon tayo ng sin, it's just a matter of we're not grateful. Hindi naman nagkukulang ang Diyos eh. Pero dito, ang context po kasi niyan, yung cloak na yan is cloak of pride yan eh. Yung pag meron po kasing cloak from Shinar, isa po yan sa pagan nations na pag meron kang ganyan na parang, ooh, wow! Kumbaga, ang context natin ngayon, ito yung mga branded na damit. Hindi ko kailangan yan. Pero nag-covet ako. Bakit? Gusto ko yung praise eh. Di ba? Minsan, kunyari may mga bago tayong sapatos. Ang taas mo, magsisintas ka, pero ang taas, talagang ipapakita natin. Meron akong kaklase, may wallet na maganda. Ang gagawin nun, tatanggalin yung, tapos sabi ko, wow! Hindi naman nagkukulang. Pride. So what happened next? So Joshua sent messengers, and they ran to the tent. And behold, andun nga. And they took them out of the tent and brought them to Joshua and to all the people of Israel. And they laid them down before the Lord. What happened next? And Joshua and all Israel with him took Achan, the son of Zerah, and the silver and the cloak and the bar of gold, and his sons
and daughters, and his oxen, and donkeys, and sheep, and his tent, and all that he had. And they brought them up to the valley of Achor. Ang Achor po, valley of Achor, kung titingnan natin yung original translation yan. Yung Achan, Troubler. Yung Achor, trouble. You cannot make this up. Di ba? So parang, Achan, the troubler, ay dinala sa Valley of Trouble. At ano na nga nangyari? Nagkaroon siya ng trouble. So sabi dyan, and Joshua said, "Why did you bring trouble on us, you troubler? The Lord brings trouble on you today," and all Israel stoned him. They burned, sino? Them with fire and stoned them with stones. Bakit them? Kasama yung family niya. Tindi, no? And they raised over him a great heap of stones that remains to this day. Nung sinabing to this day, hindi na po yung hanggang ngayon. To this day, nung time na sinulat yan. Okay? Then the Lord turned from his burning anger. Therefore, to this day, the name of that place is called the Valley of Achor. Antindi, no? Kung titingnan po natin sa Ezekiel chapter 18, no, mababasa po natin doon, na sinasabi doon, the sin of the father ay hindi madadamay yung anak. Si Lord nagsabi niyan. Pero bakit po dito nadamay? Isa pong context dito na kailangan natin maintindihan, two things, no? Minsan sasabihin natin, sobrang extreme naman ni Lord. Parang napakawalang awa niya. And marami tayong makikita, no, in the Old Testament na maraming mga ginawang move si God na parang wala siyang awa. Parang siyang merciless. Di ba? Yung genocide, ubusin ang lahi. Women and children, patayin. Lahat. Always remember two things nung time na to. This is very important. Para po sa mga church members natin na nandito, para pagka merong magtatanong sa inyo ng mga outside our faith at mako-corner kayo, at least alam natin kung paano sumagot. Parang sobra namang extreme yan. Number one, bakit sobrang extreme na kailangan patayin pati yung buong family ni Achan? Number one, nung dinala na yun sa tent, ano nangyari? Sino yung kasama niya sa tent? Family niya. Alam ng lahat that it was a sin. Wala man lang nagsabi sa kanya. Diba? Kaya nga sinabi dun, they have stolen. Lahat sila nag-conspire. It's an accountability. Every time meron pong mapapariwara sa pamilya natin, isa po tayo sa mga accountable people sa family natin. Pero pag sinabi na natin, okay. Pag sinabi na natin, ayaw pa rin, si Lord na bahala. Diba? Nasa Matthew naman yan eh. Pag ayaw, dali mo sa leader, pag ayaw pa rin, sama mo sa congregation, pag wala pa rin, treat him as a Gentile. Sinasabi po yan sa Bible. Ibang kaso po kasi yun dito eh. Ang nangyari po dito, nag-conspire lahat. So lahat parang sumang-ayon. Ito po yung sinasabi nating sin of omission. Meron tayong dapat na ginagawa na tama. Pero dahil hindi natin yung ginawa, we are still accountable. We are punishable. Next, every time po magkakaroon ng changes sa leadership, makikita po natin yan. Laging si Lord ay merong gagawing matinding change. Meron siyang drastic measures na gagawin. Ginawa niya to kay Moses. Nung siya yung unang leader tapos magkakaroon na ng transition, ano nangyari? Hindi lang sumunod si Moses, hindi na kagad kasama sa promised land. Nung si King David, no, for the people who are Bible readers dito, no, anong nangyari? Si King David, nung siya yung naging second king of Israel, pinalitan niya yung first king na si King Saul, ano nangyari? Nung nagsasayaw siya before the Lord, yung Ark of the Covenant nahulog. Ano nangyari sa mga nakabasa nun sa story, sa 1 Samuel? Si Uzzah, yung soldier, mahuhulog yung Ark of the Covenant. Sinalo niya.
Anong ginawa ni Lord? Pinatay. Grabe naman. Sobra namang extreme. Tapos ngayon, ito naman, kasama yung mga anak. Teka, kasalanan ng tatay ah. Dama yung anak. Now, always remember, hindi porket pinatay ng Lord, ibig sabihin nasa hell sila. Yung measures ni God has nothing to do with eternal salvation. Okay? Pwedeng si Uza, dahil sa care niya, pinatay siya ni Lord, pero nasa heaven siya. No? Pero nung time na yon, every time magkakaroon ng change in leadership, change in culture, the Lord had to do drastic measures. Why? Because it is very important to set the culture that the Lord will not tolerate sin. At church, yun din po ang kailangan nating maintindihan, no? Every time magkakaroon tayo ng unanswered prayers, marami po tayong factors kung bakit magkakaroon tayo ng unanswered prayers. Pero for this time, we have to ask ourselves, kung meron akong mga prayers na hindi nangyayari, meron akong mga gustong mangyari in my life na hindi nangyayari, we have to ask ourselves, are we finding it hard to win in life? Now is not the time to pray. Sabi po sa Hebrews 12:1, no? Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, ito po yung time na sinasabi ni God na kailangan magkaroon kayo ng matinding faith. Sa Hebrews chapter 11, for the people na first time po nandito at hindi po familiar dito sa scripture. Sa chapter po prior this one is yung author po ng Hebrews, sinasabi niya, ito yung mga men of faith. Ganito sila nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Dapat gayahin natin yung pananampalataya na yun. In Hebrews 12, sinasabi dyan, therefore, hindi lang natatapos po sa belief, sa faith. Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Mga kapatid, baka kaya hindi tayo makatakbo ng mabilis ay dahil meron pa tayong mga compromises na hindi sinosurrender sa Lord. And you know what? This is what I know about you guys. Alam nyo na compromise yan. Alam nyo. Alam natin na compromise yan. And the Lord is speaking to us right now. Dahil pag hindi pa natin yan sinuko, mga kapatid, merong mangyayaring hindi natin gusto. So we have to understand, what are the things that compromise us? It could be a struggle. It could be an idol. It could be anything na ginagawa natin na alam natin na hindi pinapagawa ng Lord pero ginagawa natin. Or meron tayong dapat gawin na hindi natin ginagawa. This is the time, this is the day na sinasabi ni Lord, it is now the hour. We have to let our compromises go. This coming week po, no, magkakaroon po tayo ng ating week-long prayer and fasting. Isa po sa mga tinatanong sa akin, no, ba't pa kailangan mag-fasting? Pwede naman ako mag-pray. And we have discussed that preaching years ago. Naalala niyo pa po ba? Alam niyo ba na merong nagagawa ang fasting na hindi nagagawa ng prayer? Alam niyo po ba kung ano yun? Fasting breaks strongholds. So this coming week, this will be an important journey for all of us. Lord, hindi ko kaya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. We don't have to figure it out. What we need to do right now, ang application natin is first, to be aware
kung ano-ano ba yung mga compromises na meron tayo in our lives, in our schedule. At kailangan natin i-accept na compromise yan. Minsan kasi dina-downplay natin eh. Hindi. Napatingin lang naman ako, hindi ko naman in-entertain sa isip ko eh. Diba? Ano pa? Hindi naman ako nag-second look kasi yung una kong look, hindi ko na tinanggal. Marami tayong mga compromises and we can justify all we want. Pero right now, this will be an opportunity for all of us. As a church, always remember, lahat po ng mga kasalanan natin, it will bring down the body of Christ. Yung consequence nun will affect our families. Mabuti nga sana kung tayo lang eh. Pero maapektuhan yan yung iba't ibang members ng ating family. So, for this coming week, we invite everyone. Join us. 7 p.m. dito po sa church, let us all destroy yung strongholds ng enemy in our lives. This is our opportunity. You know what? The Lord wants to do great things through us, through each and every one of you. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo at sabihin niyo sa kanila, the Lord will do great things through you. And I believe that. But we have to let go of our strongholds. We have to destroy all the idols. So for this coming week, worship with us, join us, and we cap it off with our Soakers Night sa Friday. Maasahan po ba namin kayo doon? Let us experience the breakthrough of God through our lives. Alam nyo, gustong-gusto tayong i-bless ng Diyos. But we have to let it go. Okay? Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for the reminder, for making us aware doon sa lahat ng mga kailangan namin i-give up. Lord, we know that is you who's going to bless us. Pero Lord, kasama doon, Lord God, is not just prayer, but also action. So for this coming prayer and fasting, Lord God, may you just be with us. May you provide the people. May you just provide the circumstances. May you provide the will. May you provide the wisdom kung ano yung mga dapat namin gawin. Lord, ang kailangan lang namin yung desire right now is the decision today. Nasasabihin namin, Lord, nakakapagod na, ayoko na. Pero hindi ko alam kung kaya ko, hindi ko alam kung paano. Lord, may you just meet us there. And help us. And it's important, Lord God, that we decide right now. And the rest is up to you. Father, we believe in you because you have been faithful in our lives. And I know that it is you who will complete the work that you have started in our lives. So Lord, we want to thank you. In Jesus' name we pray. Amen. I pray na meron po tayo kasing mga questions sa ating Facebook page. I pray na ma-discuss natin yun because it will bring about a step forward, a deeper step into our behavioral change in this area of our lives. Okay? Thank you very much. God bless everyone.